May batas ang gobyerno, separation of state and religion. Itong batas na ito ayaw sumunod ni Manalo. Kaya si Manalo, makikialam siya bukas. Ipakikita niya ang kanyang puwersa bukas. January 13, uutusan niya ang kanyang mga kaanib na mag-rally. Ang rally nito ay magpapakitang puwersa sa mga politiko. Ang layunin para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Yun ang layunin. Layunin niya takutin ang mga pipirma sa impeachment kay Sara. Naalala ko po yung sinabi ni Marcoleta sa Quadcom. Ang layunin ni Marcoleta, wag na ang kalkalin. Wag nang suriin kung saan nagamit ang confidential fund ni Sara o yung pondong hawak ni Sara. Yung patakaran o yung sinasabi ni Marcoleta, yun din ang patakaran o yun ang nasa isip din ni Manalo, iisa. Kumbaga, ang rally niyan, ipinakikilala nila na peace rally. Ang tanong, magkakaroon ba ng peace kung may magnanakaw sa gobyerno? Kung totoo talaga na magnanakaw si Sara. Ibig sabihin, kung pangangalagahan mo ang pondo ng gobyerno, ibig sabihin, titurihin mo, ginagamit ang pondo ng gobyerno. Pero kapag ka nakita mo na ang isang opisyal ng gobyerno ay nagwaldas, kinakailangan suriin siya sa atin. Pero ayaw ni Marcoleta yun. Ayaw niyang ipagawa o wag gawin kay Sara. Kaya ang pahayag ni Marcoleta, bakit yung mayor, gobernor, o yung congressman? Kaya yung layunin o yung ipinakikita ni Marcoleta, yun ang paninindigan ni Manalo. Kumbaga, ang gustong mangyari ni Manalo sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, wag nang magsiyasat. Kasi lumilitaw, yung pagsisiyasat ay magulo. Ngayon, gusto kong ibalin kay Manalo. Si Manalo ba may karapatan bang magparali? Ano ba yung title niya? Peace Rally. Kayo, tinatanong ko ang lahat. Magkakaroon ba ng peace sa isang gobyerno o kapayapaan ng gobyerno kung ang pondo ng gobyerno ay nawawaldas o nagagamit sa hindi tama? Si Sara binibigyan pa nga ng due process para magpaliwanag Di ba? Ngayon, ibabaling natin kay Manalo. Si Manalo kasi, nakapagdikta siya sa kanyang mga miyembro na magkakaroon ng peace rally. Si Manalo ba, pwede ba siyang suriin, siyasatin, kung anong source of income niya? Kayo, ito po ang kahilingan ko sa mga opisyal ng gobyerno. Kung kaya ako, wala akong kinikilingan sa mga opisyal ng gobyerno. Tamad akong makipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno. Dati,
nakikipag-usap ako. Kasi po ang layunin ko, dapat si Manalo mag-declare po siya ng source of income. And tanong, wala naman siyang karapatan magtrabaho. Paano mo kukunan ng source of income? Ang pagkakilala niya, siya ay ministro. Di ba? Ang pinakatungkulin niya ay ang magturo ng ebanghelyo. Paano siya nabubuhay? Di ba? Paano siya kumakain? Paano siya nagkakaroon ng pag-aari? Kung tayong mga simpleng tao, hindi natin magagawa yun. Sino lang ang pwedeng gumawa niyan? Mga opisyal ng gobyerno. Kaya dapat merong nasa politika. Dahil ang politika ay siyang nagkukuman sa tinatawag na gobyerno. Si Manalo, sakop ng tinatawag na gobyerno. Ang gusto ni Manalo, siya lang ang pwedeng makialam sa gobyerno. Yung gobyerno, hindi siya pwedeng pakialaman. Kung anong source of income niya. Huwag na nating palagyan ng tax sa mga business activities niya. Alam niyo ang totoo niyan. Si Manalo, nagtatago siya sa salitang ministro. Pero ang totoo niyan, si Manalo, negosyante. Bilang negosyante, kailangan niya proteksyon sa mga politiko. Baka maraming magsasabi niyan, nagbibintang ka. Di ba? Maraming magsasabi na, ako po kasi kaya kong tumindig. Hindi po ako nagbibintang kay Manalo. Hindi ko pinagbibintangan si Manalo na negosyante. Kaya kong tindigan na si Manalo ay negosyante. Naalala ko po noong, matagal na yun, noong tumatambay pa ako sa Duomo, may nakapagsabi na, dun sa tambayan, maraming nagsasabi na ang pinakamagaling na negosyante sa Pilipinas noon ay si Danding Cojuangco, sina Henry C. O sina Pangilinan, Ako sabi ko, paano nyo nasabing magagaling sa negosyo ang mga taong yan? Sila kako, may puhunan. Si Manalo nakakapagnegosyo, ang puhunan niya, Biblia. Di ba? Ngayon po, kailangan niya ang proteksyon sa mga politiko. Bilang negosyante si Manalo, kailangan niya proteksyon. Pero ako, dahil nakita ko si Manalo malakas sa mga opisyal ng gobyerno, sa pamagitan ng mga politiko, pero pinipilit kong nakikipag-usap ako sa mga politiko. Ang layunin ko, dapat si Manalo mag-declare siya ng source of income sa kabila na siya walang karapatan magtrabaho. Bakit? Yumayaman . Di ba? Maraming naghahangad na umunlad. Ako po kasi, mawala man ang mga corruption sa panig ng gobyerno, maging matinuman ang mga opisyal ng gobyerno, hindi po uunlad ang bansang Pilipinas. Pero ang mga tao naghahangad ng pag-unlad. Kaya gusto nyo lang pumili ng mga gagaling na mga politiko. Ang mga politiko po, mangmang. Kaya nagiging mangmang dahil meron po silang personal interest. Pagka nagkaroon po sila ng personal interest, yung mali hindi po nila ilalantad. Halimbawa, yung kahilingan po lang, dapat mag-declare ng source of income ang bawat reliyon.
Pero hindi po gagawin. Ngayon na nga lang itong gagawin na peace rally. Ito'y isang pananakot sa mga politiko. Para hindi pumirma, para hindi matuloy ang impeachment kay Sara. Oh. Kaya yan, barakuhan yan. Barakuhan. Ang pinoproteksyonan nila dyan, ang unang-unang pinoproteksyonan nila dyan, ay si Manalo. Alam niyo po, kung bakit ko nasasabing si Manalo ay negosyante. Nagtatago lang siya sa salitang ministro. Bilang negosyante, kailangan niya proteksyon sa mga politiko. Para hindi siya pwedeng mag-declare ng source of income. Bakit? Nakakahiya po kasi yun . Wala kang karapatan magtrabaho, napakayaman mo. Di ba? Buti nga yung tunay na bakla . Yung tunay na bakla, pansinin ninyo. Sila ang nagiging breadwinner ng kanilang pamilya. Si Manalo nagpapakilalang lalaki, pati ang kanyang mga ministro. Tingnan mo, nagkukutis babae. Bakit? Walang karapatan magtrabaho . Anong lifestyle ni Manalo? Kaya si Manalo, hindi pwedeng sasabihin mo yung mga ministro niya, ituturo. Ito po yung lifestyle ni Manalo. Walang magsasabi sa kanyang mga ministro. Ito po, meron pong dalawang eroplano. Nakaparking sa Clark Air Base, nagbabayad po ng kulang-kulang 5 milyon o sobra sa 5 milyon. Ito po yung kanyang mansion. Wala pong magtuturo niyan. Bakit? Sinong mas mapalad? Yung binibigyan o yung nagbibigay? Alam niyo po, ito po yung sulat ng isang ministro ni Manalo. Babasahin ko sa inyo kung bakit ko nasabing. Ako po kasi, sa kabila na ganito lang po ako, marami po kasing nanonood. Marami po ang sumusubaybay sa akin. Ito pong sulat ng ministrong ito matagal na . Pero gusto ko pong basahin sa inyo para maunawaan at maintindihan ninyo kung bakit ko ginagawa ito. Narito po. Ang ginawa mo, destructive reasoning. Kaya maraming nagagalit sa iyo at pinagbabantayan ka pang patayin. Ang kailangan mong gawin ay tinatawag na constructive reasoning. At natitiyak kong mauunawa ang kanila at maaaring maakit mo sila na maging kakampi mo pagdating ng panahon. Kalakip nito ang isang halimbawa ng tinatawag na constructive reasoning na dapat mong ipamahagi sa mga bawat kaanib ng iglesia. Ito po yung tinatawag na constructive reasoning na gustong ipakilala ng ministrong sumulat sa akin. Ito po. Ito po ang sulat niya ito. Pakinggan ninyo. Ito po yung isang constructive reasoning na dapat ko raw gawin. Sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na pinangangasiwaan ni kapatid na Eranio G. Manalo at mga ministro tagapamahala sa bawat distrito. Ito po yung constructive reasoning na dapat ko daw pong gawin. Wala po akong layunin na siraan o sakta ng damdamin ng bawat isa sa inyo. Ang hangaran ko po ay malaman ninyo ang mga kamalian o kawalan ng katarungan na ayaw ng Diyos na makita sa kanyang bayan o iglesia. Kaya nais kong magtanong sa inyo mga bagay na sumusunod. Unang tanong, tinatanggap po ba ninyo na ang salaping ginugol sa pag-iimprenta ng babasahing pasugo sa babasahing pasugo ay saan nanggaling? Ay nanggaling sa abuloy ng bawat kaanib sa iglesia? Kung oo ang inyong sagot,
Makatarungan po ba sa harap ng Diyos na ipagbili ninyo ang pasugo sa mga kapatid na siyang nag-abuloy upang magkaroon kayo ng imprenta sa pasugo? Sa makatwid, maliwanag na lumalabas na iginigisa ninyo sa sariling taba ang mga kawawang kapatid sa iglesia. Tungkol po ito sa pasugo. Kasi po ang pasugo ngayon, ang presyo, 25. Ibinibenta muna sa mga kaanib. Tuloy po natin ang basa. Ito po. Pangalawang tanong. Hindi po ba totoo na nagpatayo kayo ng mga paaralan, hospital, pabahay, dormitoryo? Ang salaping ginugol sa pagpapatayo ng mga gusaling ito, hindi ba galing sa mga abuloy, handog, pasalamat ng bawat isang kaanib? Kaya natayo ang mga gusaling ito. Kapag ang kapatid ay mag-aaral sa paaralan, sinisingil po ninyo ng mataas na tuition fee. Kung magpapagamot naman, ay mataas rin ang inyong singil sa hospital. Kapag tumira sa pabahay at dormitoryo, lalong mataas ang sinisingil ninyong upa sa mga kapatid. Makatarungan po ba sa harap ng Diyos na ang mga kapatid ay nananagsakit tumulong upang maitayo ang mga gusaling ito, ay sisingilin pa ninyo ng mataas na upa o bayad? Aminin po ninyo o hindi man, lumilitaw na ito ay isang malaking negosyo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hindi po ninyo sinunod ang nilagdaang salaysay ng kapatid na Felix Y. Manalo nang iparehistro ang iglesia noong 1914 nang itong iglesia ay isang corporation sole o non-stock corporation. Tuloy pa natin ang basa. Ito po. Lumilitaw ngayon na ang iglesia ni Kristo ay ginawa ninyong stock corporation o commercial corporation o ginawan po ninyong negosyo dahil sa pagpapagawa ninyo ng mga gusalin na inyong pinauupahan sa kahabag-habag ng mga kapatid sa iglesia. Mag-isip-isip po kayo at suriin ninyong mabuti. Hindi po tayo aaring karapat-dapat sa harap ng Diyos kung hindi po natin tinutuwid ang mga kamaliang ito. Marahil po ay sapat na ang abuloy, tanging handugan, pasalamat upang umunlad ang iglesia. Kaya marapat lamang na putulin o itigil ang pagninegosyo ng iglesia ni Kristo sa kasalukuyan. Dahil labag ito sa hadikahin na nagpasimula ng gawain ito. At labag ito sa aral ng Diyos na gatasan, pagsamantala ng mga kaawang kapatid na siyang nagtaguyod upang tinghalin ngayon ang iglesia. Ang tunay na pastor ay kinakandili, ipinagmamalasakit ang mga kahabag-habag na kaanib o tupa. Hindi po ginigisa sa sarili nilang taba o pinagsasamantalahan ang kanilang masunurin sa utos ng Diyos. Nagpapasalamat po sa inyo. Ito. PH. Bong, ganyan ang gawin mo upang mabuhay ka pa ng matagal sa mundo. Naging radikal ang iyong unang ginawa, kaya magsalita ka o magpahayag kang kalakip ng pag-ibig at pagmamalasakit sa ating kapwa. Inuulit ko, tiisin mong huwag umuwi dito sa Tarlac. Nanganganibang yung buhay. Kung gusto mong makapiling ang iyong pamilya, huwag dito sa Tarlac. Alam niyo po, sa panahon pa ni Perangi Manalo. Sa panahon ni Perangi Manalo, unti-unting nagtatayo ng mga negosyo. Kaya noong 1986,
September, nagkaroon po ng palibot-liham si Manalo. Si Perangi Manalo po, sa panahon ni Perangi Manalo yun. Dahil yung palibot-liham ni Manalo na yun, yung mga nagsisipag-aral ng EBCO, dadalhin na sa BEM. Ang BEM may bayad kasi. Kaya ang pagmiministro sa iglesia ni Manalo, nag-start yan noong 1980. Yung tinatawag na BEM, may bayad po. Kaya natanong ng ministro ni Manalo, sa kapwa-ministro niya, ngayon kumikita na tayo ng bayad. Kapag kami nagtanong, anong isasagot natin? Ang sagot po ni Rodolfo de Vera, dahil siya ang district minister noon, huwag nang sagutin ang mga tanong na yan. Kaya po, si Manalo po negosyante. Bilang negosyante, kailangan niya protection. Paano siya nagkakaroon ng mga puhunan o kapital? Gumagamit po kasi ng mga kolektor. Yun ang tinatawag nilang mga ministro. Bawat lugar, bawat probinsya, kasulok-sulukan ng mga tao, kinukunan po nila ng, kaya po yung tinatawag na kapilya, yan po'y padalahan lang ng pera. From po ni alimbawa po, si Manalo, di ba nasabi ko kanina, negosyante. Pero si Manalo po, kinikilalang executive minister. Hindi po siya ang mga miyembro niya, hindi siya kinikilalang negosyante. Ang pagkakilala sa kanya ay district executive minister. Bakit? Wala pong alam sa Biblia ang mga kaanib niya. Pagka meron kang alam sa Biblia, ay hindi ka pwedeng magpatawag na executive minister. Bakit? Nagmamataas ka Wala ka namang alam sa Biblia Anong gagawin sa'yo? Ibababa ka. Buti nga yung nagpapakababa Itataas Di ba? Kaya kailangan ni Manalo ang proteksyon na magmumula sa gobyerno bilang negosyante. Kasi Manalo bilang negosyante, hindi siya pwedeng mag-declare ng source of income. Ngayon, anong dapat natin gawin ngayon? Pupuntahan natin ang mga opisyal ng gobyerno. Dahil sila lang ang may karapatan na magsabi niyan kay Manalo. Kumbaga, ang nangyari kasi po ganito. Ang mga opisyal ng gobyerno, hangad nila na umulad. Halimbawa, sinasabi ko nga kanina, mawala man ang korupsyon sa panig ng gobyerno, di ba? Hindi pa rin uulad ang gobyerno. Bakit? Yung mga taong sinasakupan ng mga opisyal ng gobyerno, kaalib sila ng isang reliyon. Yung mga kaalib na yan, ay dinadala nila ang kanilang yaman sa reliyon. Alin ang ngayon ng mayaman? Yung reliyon. Sino yung nagtatago sa reliyon? Si Manalo. Tingnan mo ngayon yung mga miyembro. Naghihirap. Kaya bukang bibig nga ng mga kaanib mayaman na po ang aming reliyon Marami na pong investment Sa kabila na sila'y naghihirap. Sino magtatamasa ng yaman ng reliyon? Minsan tinatakot yung mga miyembro Binabasahan ng talata ng Biblia. Nasa 2 Pedro, masusunog daw yung pag-aari. Kaya tinuturuan nila yung nasa Mateo na huwag na mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Si Manalo, nagpapaipon ng kayamanan. Meron siyang tinatawag na blue book. Yun ang tinatawag nilang dati libreto di bangko. Yung pamamaraan niya yun. Kasi po ang kapilya ni Manalo, kapag sinuri natin, yan ay bangko.
Padalaan ng pera. Kaya ganyang yumayaman si Manalo, na ang pinakabangko niya ay yung kapilya. Ngayon, titingnan mo ngayon. Kailangan maisulong natin na dapat si Manalo, mag-declare siya ng source of income. Kung tayo lang, hindi natin pwedeng, kung yung mga, maghanap pa sa mga ministro ni Manalo, walang magsasabi na ang source of income ni Manalo, ito, wala. Nasa mga opisyal ng gobyerno. Paano natin magagawa yun? Si Manalo, ito, isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Binabasa ko po ito. Ito pong pamamaraan ni Manalo kung bakit nakakapagdikta siya sa kanyang mga miyembro. Kaya si Manalo natatakot na mawala ang kanyang pwersa sa politika. Dahil ang pwersa na lang ni Manalo ay nasa politika na lang. Dahil si Manalo, lahat ng mga ministro niya, ginawa niyang mangmang. Kaya ako, pwede kong harapin ang sinumang sa mga ministro ni Manalo. Debate, diskusyon. Kaya ako minsan may mga nagko-comment kung kaya ko daw manindigan laban sa iglesia ni Manalo. Sino bang matalino sa mga ministro ni Manalo? Wala pong matalino sa mga ministro ni Manalo. Mamaya sasagutin ko po kung meron pong matalino sa mga ministro ni Manalo. Sasagutin muna natin. Babasahin ko muna sa inyo ang isang pasugo kung bakit si Manalo. Gusto ko gusto ko yung politiko tumalino. Ito po si Manalo. Ito po yung gobyerno. Under niya ang gobyerno. Itong si Manalo, under niya ang mga politiko. Kaya meron po siyang rally sa 13. Ipakikita niya yung pwersa niya. Kaya kung hindi matalino po yung mga politiko, matatakot. Hindi po pipirma sa impeachment. Under niya Kaya magpapakita siya ng pwersa. Kailangan si Manalo hawak niya mga opisyal ng gobyerno. Hawak niya. Ito po, babasahin ko sa inyo ang isang pasugo. Isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Dapat po, hindi po ganito ang title Isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Dapat ang isang pangako sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Isang pangako para sa akin bilang si Manalo. Diba? Babasahin ko po sa inyo. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon, ang resulta ng halalan ni noong Mayo 11, at mabanag na magwawagi siya sa pagkapangulo si Vice Presidente Joseph Estrada, ay nagsadya kay kapatid na Iran G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din niyaon, ipinaabot ng kapatid na Iranyo ang pagbati ng mga ministro at kaanib sa Iglesia sa magiging pinuno ng Republika. Subalit sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan 2 linggo bago ganapin ng pambansa at panlokal na halalan. Si Manalo, maraming hinihingi pong pabor yan. Paano po siya makakahingi ng pabor sa mga opisyal ng gobyerno kung hindi niya kayang magdikta sa mga miyembro sa panahon ng eleksyon? Kaya si Manalo, sumasakay lamang siya kung sino yung malakas sa survey. Nagpapasurvey siya kasi wala po siyang tiwala sa mga survey sa labas. Kaya nagpapasurvey siya sa labas sa kanyang mga kaanib. Para makita ko sino yung malakas. At yun ang ipapadala niya. Bakit? Kailangan niya. Si Manalo, hindi sapat sa kanya yung boka-boka o yung mga ngako lang ang mga opisyal ng gobyerno na kanyang idinikta sa panahon ng eleksyon. Kinakailangan pipirma sila.
Kaya kailangan yung pangako nila, susundin nila. Sino po ngayon ang nakakataas? Yung gobyerno o yung reliyon? Yun po ang hindi naintindihan sa akin ng iba. Hindi po ako naintindihan ng karamihan. Kaya sino mang mga politiko, paano nila paulularin ang isang gobyerno? Kung ang nasa gobyerno o yung mga taong nasa gobyerno, dinadala nila sa reliyon ang kanilang yaman. Kaya yung mayaman sa atin. Ang nakikita nating umuulad sa isang gobyerno, reliyon. Bakit? Walang pangil ang mga opisyal ng gobyerno. Walang pangil. Kaya nakakapagdikta si Manalo. Sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, ginagamit niya. Meron bang matatalino sa mga miyembro ni Manalo? Wala. Merong judge. Hindi naman, kasi po, kahit na naging attorney ka, naging judge ka, kung ano-ano yung mga, kahit nag-aral ka pa sa eskwelahan ni Manalo, mangmang ka pa rin. Bakit? Sumusunod ka sa pagdidikta eh. Saan nanggaling yung idinikta ni Manalo? Hindi sa inyo, kundi sa labas. Pero ngayon, gustong-gusto ko yung nakikita ko ngayon. Dati kasi ang paniniwala ng iglesia ni Manalo o yung mga miyembro ni Manalo, hindi sila nakikiram. 80%. Ngayon, napalitan. Diba? Bakit? Binibira sila ng iba't ibang mga vlogger. Ibig sabihin, si Manalo, nawawala yung pagka-blackout niya sa media. Dahil binibira siya. Kaya si Manalo, pakyalamero sa gobyerno. Ngayon, ang lumalabas. Bakit kailangan makialam si Manalo sa gobyerno? Kasi po, negosyante siya. Bilang negosyante, kailangan niyang protection. Sino magbibigay ng protection? Mga politiko. Hindi po, baka maraming magsasabi niya, si Manalo po, ministro, hindi po negosyante. Huwag na natin pag-usapan si Manalo. O yung mga ministro na lang niya. Hamunin natin ang mga ministro ni Manalo. Sino bang magpapakilalang, halimbawa, si Michael Sandoval, si Bobby Fernandez, sino bang tagapagsalita ni Manalo ng mga ministro? Magpapabasa lang ako ng 2 talata ng Biblia. Ito po ang pasugong ito. Ito po, pasugo. Kasi po, meron silang sinulat dito na gusto ko po ipakita sa inyo. Medyo, kasi hindi ako marunong katulad ng mga ginagawa ng vlogger. Ito po. Ayan, no? Meron po sila kasi dito na sinulat. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahing tungkulin natin na siya ay paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasaad sa hulang nagpapatotoo sa ating kahalalan na ito ay layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon. Ito po yung 2 talata na ginamit nila. Ito po. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ay nakarinig kami ng mga awit kaluwalhatian sa matwid. Ito po'y kulang. Kulang. Ito pong kalahati ng 16, hindi po nila inilagay. Paano natin malalaman yan? Di ba? Kung wala tayong Biblia. Kasi po, ito, pasugo ng Iglesia ni Manalo. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo, sino bang mga ministro ni Manalo? Itutuloy lang nila. Ilalagay lang nila yung kalahati ng 16. Ano bang nakalagay sa 16? Ganito po ang ating matutunghayan para makita po ninyo. Medyo makupad lang po ako sa ginagawa kong pagtuturo dahil hindi po kasi ako professional sa pagbablogger. Pero
Babasahin po natin ang Isaiah 24:16 mula sa Biblia po para maunawaan at maintindihan ninyo. Ito po yung kulang eh. Sa 24:16. 15:16. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ito lang po ang inilagay nila, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil. Ito po, ay nagsisigaw ang may kataksilan, oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawan na may lubhang kataksilan. Pasinin po ninyo. Ito po hanggang dito lang po ang sinulat nila, kulang. Pansinin po ninyo yung 24:15-16, ngunit aking sinabi, namamatay ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil. Sino po sa mga ministro ni Manalo? Kung ang pagkakilala nila na sila ay ministro. Ayan, binabanggit ko na ang pangalan. Sino ba ang tagapagsalita ni Manalo? Bobby Fernandez? Michael Sandoval? Matatalino ba yan? Sa iglesia ni Manalo po kasi, ang pagmiministro, dati 13 years. 13 years pwede ka nang maging ministro. Sa loob ng 13 years, dinaig pa niya ang Katoliko. Ang Katoliko, 10 taon lang eh. Diba? Ngayon, ang gagawin po ni Manalo, hindi po sapat yung 13 years kung gusto mong maging foreign minister. Halimbawa, kung gusto mong dalhin ka sa iba't ibang bansa, mag-aaral ka ulit ng ASPOM. Pansinin po ninyo, BEM Bachelor Evangelical Ministry. Magagaling ba yan? Mangmang po sa Biblia. Mangmang po sa Biblia ang mga ministro ni Manalo. Si Manalo po kasi, negosyante. Hindi po kumikilala sa tunay na Diyos. Ang prompt niya, ministro. Kung babasahin natin kasi ang mga maling reliyon, maling tagapagturo, magpapanggap na waring ministro ng katwiran. Ngayon, para mapatunayan natin, pababasahin natin ng 2 o 2 talata o 1 talata. Diba? Para kahit papano, magagawa natin ng paraan. Kasi po, ito po ang hangarin. Si Manalo po, negosyante. Hindi po siya ministro. Pero ang pagkakilala sa kanya, executive minister siya, di ba? Executive minister siya. Pero si Manalo po, pababasahan na lang natin kung talagang siya ay ministro. O yung mga ministro niya. O sino bang tagapagturo ni Manalo. Pababasahan lang po natin. Kaya ako po, sinasabi ko sa inyo, sa parte ng iglesia ni Manalo, ibig sabihin, debate, diskusyon lang, mangmang yan. Kaya na natin silang labanan ng debate. Ang hindi ko lang po kaya, yung magbibigay ng protection sa kanya sa politika. Yun ang hindi ko kaya. Kaya ginagawa ni Manalo, diktahan niya ang kanyang mga kaanib. Para magamit niya sa pananakot sa mga politiko. Kaya mga politiko walang lumaban sa kanya. Hindi naman kailangan kalabanin si Manalo. Ang kailangan lang legal yan eh. Gumawa ka ng batas. Dapat ang bawat reliyon mag-declare ng source of income. Nakakahiya naman. Ang walang karapatan magtrabaho, napakayaman.
May 2 eroplano. Kasi po, madaling sabihin na, hindi naman po kay kapatid ni Eduardo Manalo yan eh. Ang mga pag-aari niyan, hindi kanya. Sino nagtatamasa? Pwede ka bang sumakay sa aeroplano niya bilang miyembro? Loko-loko. Diba? Kaya itong gagawin niyang rally, pananakot po. Ito ay isang bitag sa mga kay Bongbong Marcos. Pagka hindi naging matalino si Bongbong Marcos, bukas o sa mga susunod na araw, mawawala siya sa posisyon. Pero ako, hindi ko kinakampihan si Sara, hindi ko kinakampihan si PBBM. Wala akong pakialam dyan. Naghahangad lang po tayo ng pag-unlad. Kinakailangan tumingin tayo o tingnan natin kung sino yung nakakapagpahirap sa mga tao. Protektado siya ng mga politiko. Kung kakalabanin mo si Manalo, ang ilalaban niya gobyerno. Dahil ma-impluwensya. Kaya si Manalo, hindi siya sumusunod sa batas ng gobyerno. Hindi siya sumusunod sa batas ng gobyerno. Si Manalo kailangan susundin mo bilang politiko. Gamit ang kanyang mga miyembro. Barakuan ang ginagawa niya. Bakit? Negosyante. Bilang negosyante, kailangan niya protection. Kaya ako, sinong matalino sa mga politiko? Kung kinukonsinti siya, wala. Kung tutuusin, dapat, ito yung gobyerno. Ito yung reliyon. Alam niyo kung sa kasaysayan ng Biblia, si Juan Bautista kaya napugutan ng ulo. Kaya napugutan ng ulo. Dahil under siya ng gobyerno. Si Kristo na lang. Pero dahil kagustuhan ng Diyos na gawin sa kanya yun, kaya nangyari. Pero sinong ginamit? Mga opisyal ng gobyerno. Takot pa nga yung mga opisyal ng gobyerno na galawin yan eh. Bakit? Walang kasalanan eh. Pero dahil kailangan gawin. Pero ngayon hindi. Si Manalo gusto niyang makilala bilang babaeng nakikiyapid sa gobyerno. Kaya po, ako sinasabi ko sa inyo, yung maraming nagtatanong kung bakit kaya natin, kung bakit malakas ang loob ko na magpakilala. Ako po si Renato Miranda Pasukin. Narito po sa Milan, Italy, Via Morgantini, number 25, 2148. Bakit? Kaya ko pong manindigan. Kung salitaan lang. Bakit dito sa Italia nagagawa ko? Walang impluwensya sa gobyerno si Manalo rito. Bakit nakakapagsalita ako rito? Subukan mo sa Pilipinas eh. Hindi mo magagawa yan eh. Bakit? Dahil sa impluwensya niya sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Mangmang kasi ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya nagiging mangmang ang mga opisyal ng gobyerno dahil meron silang personal interest. Sa personal interest nila, ayaw nilang pangularin ang bansang Pilipinas. Bakit? Dinadala sa reliyon ang yaman ng mga tao. Yan po ang hindi naintindihan ng karamihan. Politiko, personal interest ang nasa nila. Kaya hindi nila titingnan kung paano umuunlad, kung paano yumayaman si Manalo. Si Manalo kailangan makilala ng tao na siya'y negosyante, hindi pastor, hindi ministro. Ngayon, kung nagpapakilala siya, pababasahan mo lang ng talata ng Biblia, kung babasahin niya. Huwag na si Manalo, yung mga ministro na lang niya. Sino bang ministro ni Manalo na sa akala niyong magaling sa Biblia? Si Michael Sandoval, gamitin niya ang net 25.
Oh, sino mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, binibigyan. Eh si Manalo walang karapatan magtrabaho eh. Nagkukutis babae. Pero ang yaman eh. Yung tunay na bakla, breadwinner ng pamilya, eh siya pinakakain lang. Eh ang dami niyang pinakakain. Ang daming pinakakain ng mga tao. Oh. Kaya hindi po ministro ang tawag ko sa mga ministro ni Manalo, kundi kolektor lang. Nagpapanggap o nagkukunwaring ministro ng katwiran. Oh. Kaya po yung gagawin nilang rally bukas, isang pananakot po yun. Para hindi po ma-impeach. Eh, peace. Eh, si Manalo mismo magnanakaw eh. Oh. Ninanakawan niya ng kayamanan ng mga kaanib niya para yumaman siya eh. Sa kabila na wala siyang karapatan magtrabaho eh. Eh, sino bang ministro ni Manalo na magtuturo? Oh, ito po yung executive namin, may helicopter. Walang karapatan magtrabaho. Eh, sino pong mas mapalad? Yung nagbibigay, binibigyan. Naloko niyo ako. Yan ang sinasabi ko. Hindi nila pwedeng ituturo. Ang mapalad po sa aming reliyon, yung binibigyan, yung pinakakain. Katulad po ni Manalo. Kami, wala kaming trabaho. May kotse kami, may bahay kaming mansion. Meron kaming aeroplano. Meron po kaming helicopter. Walang magsasabi niyan. Eh bakit? Akala ko ba tagapagturo sila? Eh, lagi nilang kapatid, huwag ka mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Huwag ka mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Babasahan ka ng talata ng Biblia. Alam mo, masusunog lang yan. Meron ka bang nakita sa mga pastor na, oh, eto po yung pag-aari ng aming reliyon. Masusunog lang sa araw ng paghukom. Wala. Ikwento mo nga sa akin kung sino magtuturo. Kaya ako, mga ministro ni Manalo isang tanong siya sagot, ipakilala mo nga sa akin kung paano ka nagbibigay ng donation. Hindi na ako gagamit ng Biblia. Sasabihin ko lang sa mga ministro ni Manalo, si Manalo kasi hindi pwedeng kausapin yan. Hindi nila pwedeng iharap. May mga haharap yan. Gusto ko nga ministro Ang problema, mga ministro ni Manalo, hindi nila iharap. Ang iharap nila ang lagi nilang pananakop, yung nasa gobyerno. Kaya nasasabi ko, nung sa kasaysayan ng Biblia, sa pamagitan ng gobyerno, napugutan ng ulo si Juan Bautista. Naipako sa krus si Kristo sa pamagitan ng gobyerno. Eh ngayon, ang magpapako ng krus sa mga opisyal ng gobyerno, reliyon. Sabi, umisan napapatawa kasi ako. Oh, si Manalo bilang reliyon. Kinatakot niya ang mga opisyal ng gobyerno. Huwag kayong pipirma ng impeachment. Kaya doon ako napapatawa. Si Manalo, pagka nawala ang proteksyon ni Manalo sa gobyerno, kawawa si Manalo. Pati yung kanyang mga ministro. Kaya si Manalo negosyante yan, sabi ko, walang pagkakaiba yan sa isang nagtitinda ng droga. Pagka ang nagtitinda ng droga, may protection yung puser, may protection yan sa gobyerno, kahit anong turo mo dyan. Hindi papasinin ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga pulis. Pero yan, pagka nawala yung protection niya sa mga pulis, yung puser, mananagot yan. Ganyan din si Manalo. Pagka nawala yung protection niya sa mga opisyal ng gobyerno, kaya galit na galit yan sa mga makabayang black, si Manalo. Oh, ngayon nakikita ko yung ni De Castro, yung pahayag ni De Castro Ako napapasin ko kasi. Alam nyo, merong kasing isasama ko muna si Marcoleta.
Si Marcoleta kasi ngayon binubuksan ng issue tungkol sa ABS-CBN. Kung meron lang pong matalino sa mga opisyal ng gobyerno, si Marcoleta tatahimik eh. Bakit? Saan ba nagpo-programa si Marcoleta? Sa Net25, di ba? Sino may-ari niyan? Si Manalo, halimbawa, si Marcoleta. Eto si Marcoleta. Tumawag ka sa mga ministro ni Manalo. O Marcoleta, magpaturo ka ng Pandoktrina 19 sa mga ministro. Halimbawa, si Michael Sandoval, si Bobby Fernandez, o si Arnel Tumanan. O sino bang tagapagsalita ni Manalo sa Net25 na ministro? Pagsabungin mo. O, Marcoleta, ano bang source of income ng Net25? O, Marcoleta, anong source of income ng Net25? Paano pinatatakbo yan? O, tsaka ka magpaturo ng Pandoktrina 19 sa mga ministro ni Manalo. Kung ano-ano yung inuungkat mo sa ABS-CBN. Kaya lumilitaw talaga ang mastermind dyan sa pagkakawala ng reliyon. Lalabas yan ang totoo. Reliyon ang may pakana. Nagamit lang si Duterte. Bakit? Noong 2015, 2016, gusto ni Manalo, blackout siya sa media. Pero pinakiraman siya ng ABS-CBN. Kaliwat kanan ng mga puna, ang mga pag-i-interview doon sa mga kumakalaban kay Manalo. Ako lang ang hindi na-interview. Yan si Marcoleta, gusto niyong tumahimik. Marcoleta, gusto niyong tumahimik sa ABS-CBN? O, ipakilala mo nga kung anong source of income ng Net25. Dahil diyan ka nagpo-programa. Paano pinatatakbo yan? Tsaka ka magpaturo ng Pandoktrina 19. Sino ba may gawa ng Pandoktrina 19? Si Manalo. Si Manalo kasi ayaw niyang mabuksan yung source of income niya. Ayaw niyang ipakilala sa mga tao yung source of income niya. Kaya ganyan siyang nagagalit. Gusto niya siya lang ang makikialam eh. Si Manalo kasi, dati 25, ito po kasi yung Pandoktrina nasa 16. Yung Pandoktrina, ito po yung sinasabi kong Pandoktrina. Yung declare, kung ano yung pagkaka-declare ni Manalo, ni Felix W. Manalo, di ba nabasa ako nina? Kung ano yung dineclare niya ni Felix W. Manalo sa rehistro, kung anong source of income nila. Pagkatapos, ikukumpara mo ngayon. Kaya si Manalo ayaw niyang mag-declare. O, sasabihin ba niya, eto ako bilang executive minister. Wala akong karapatan magtrabaho. Umaasa lang ako sa donation. Yung donation, ginagamit yung puhunan o kapital. Lantaran, iginigisa ko sa sariling mantika mga kanig. Nagtayo ako ng eskwelahan, hindi pwede mag-aral mga kanig. Paano ako nakapagtayo? Voluntary contribution. Paano ako nagkaroon ng Net25? From voluntary contribution. Anong source of income nito? Huwag na natin pag-usapan niya. Ganyan po. Kaya sa akin, ang mga ministro ni Manalo, mangmang sa akin. Ang alas na lang talaga ni Manalo. Ay, nasa gobyerno na lang. Wala na. Kaya kawawa yung mga ministro ni Manalo pagdating ng araw. Kapag ka ang mga tao natuto, kaliwat kanan ang tulig sa kanila. Kaya, walang pag-ulad na kahit na ano pang gawin ng mga politiko. Kaya pagka hindi naging matalinong mga politiko sa ginagawa ni Manalo, walang pag-ulad na mangyayari. Wag na kayong aasang may pag-ulad. Kung meron kayong trabaho, magtrabaho na lang kayo. Kung meron kayong kakain, kumain kayo. Kung wala na, pasensya. Bakit? Karamihan kasi ng mga opisyal ng gobyerno, personal interest lang ang nasa. Kung tutuusin, muli kong babasahin sa inyo, mga talatang ito ng Biblia, dapat ganito po ang nangyayari sa ating gobyerno. Dito po sa Roma, Kapitulo 13, ito po ang babasahin ko sa inyo, magandang balita Biblia. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamalahan.
Si Manalo, hindi pwede niyang basahin to. Hindi. Yung gagawin niya, pangliling lang yung sinasabi niyang peace rally. Pangliling lang yung patibong yung kay PBBM. Pero hindi siya magpapasako. Dahil ang mga Duterte, ang alas na lang nila ay si Manalo. Bakit? Kasi si Manalo, meron siyang pamamaraan, pwede niyang takutin ng mga congressman, mga gobernador. Pero nasa national, mahihirapan pa siya. Itong gagawin niya, pananakot siya sa mga congressman, sa mga gobernador, sa mga mayor, sa mga konsyal. Bakit? Kasi meron siyang mga bulwarte. Ibig sabihin, nakakahigit siya. Kaya pwede siya magdikta. Pero sa national, mahihirapan siya. Tingnan niyo si Marcoleta. Kahit anong gawin hindi pwedeng pumasok. Ulitin ko po. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamalahang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamalahang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang anumang lumalaban. Kaya po, pagka naging matalino ang mga opisyal ng gobyerno ngayon o bukas o sa susunod na araw, si Manalo mawawala ng proteksyon sa mga opisyal ng gobyerno. Pagka nawala ng proteksyon si Manalo, lantaran pwede na tayong magsalita. Kahit sa Pilipinas, pwede na tayong magsalita. Pwede tayong humarap sa kanila. Baka may kasama. Ako pala. Huwag kanila. Pwede Sino bang ministro ni Manalo na matalino sabi? Wala naman Ginawa niya kasing mangmang. Bakit? Si Manalo kasi inander niya lahat. Sa yaman, sa pagtuturo. Kaya hindi na pwede magturo. Hanggat hindi dumadaan sa kanya. Kasi po kahit bawat isang ministro ni Manalo may Biblia. Pero hanggat hindi pinababasa ni Manalo yung Biblia sa kanila, hindi nila babasa. Kung ano lang yung pinatuturo ni Manalo, yun lang ang tuturo. Yun na nga lang pagiging executive niya. Yung executive, sa tunay na reliyon, sa tunay na Iglesia ni Cristo, walang magpapakilalang executive minister. Yung executive minister mo, pwede ba magbasa ng Biblia? Ipakilala mo nga sa akin kung anong lifestyle ni Manalo. Basahin natin ng Biblia. Ito po, kung babasahin nila. Sa unang Korinto. Unang Korinto, kapitulo. Dito po sa unang Korinto, babasahin ko po sa inyo para maunawaan, maintindihan ninyo. Bakit hindi nila babasahin. Nasa 4 po. Unang Korinto, kapitulo 4, talatang 11. O 10, 11, 12, 13. Ikukumpara po natin. Kaya si Manalo hindi na po pwedeng magbasa ng Biblia. At itong talatang ito, hindi nila pwedeng ituro kay Manalo. Hindi nila pwedeng ituro. Hindi nila pwedeng i-apply kay Manalo. Bakit? Kaya kilalanin niyo yung lifestyle ni Manalo Bakit hindi nila pwedeng ituro itong talatang ito sa kanya? Babasahin ko po. Dito po sa 10. Kami mga mangmang dahil kay Kristo. Ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami mahihina. Ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan. Datapot kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami. Sa unang pasok pa lang ng 11 hindi pwedeng i-apply kay Manalo. Di ba? Ulitin ko. 10, sa 11. Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami at nangahuhuhaw at mga hubad. Puro naka-Amerikana. Walang karapatan magtrabaho. Naka-Amerikana. Nagkukutis babae. Bakit? Walang karapatan magtrabaho Ang yaman Baka ipakikitahan ka ni Manalo mga jumbo. Gusto pa nga niya magkaroon ng airport sa Bukawi.
Sino bang may-ari ng Philippine Arena? Eh bakit nagamit mo yung salitang Philippine? Baka kasosyo ka lang. Ito yung pinoproteksyonan ng mga opisyal ng gobyerno. Tuloy ko. Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami at nangahuhuaw at mga hubad at mga itinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Eh si Manalo, hindi mo... Naalala ko yung bahay na tinitirhan ni Pirangeli Manalo, pinag-iba pa. Oh, babasahin kaya ni Manalo, i-apply niya kaya sa kanyang sarili. Tuloy ko po ang basa. At kami nangagpapagal at nangagsisigawan na walang sariling mga kamay hanggang sa, ito po, wala kaming tiyak na tahanan. Kami nangagpapagal, nangagsisigawa sa aming sariling mga kamay. Bagamat inuupo sala, kami nangagpapala. Bagamat kami pinag-uusig, ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging yagi, tulad ng yagit. Naku po, yagit sa sanlibutan. Yagit ba yung may dalawang aeroplano? Oh, yagit ba yung may dalawang aeroplano na nagbabayad ng 5 milyon sa loob ng 1 taon sa Clark Air Base? Eh bakit nangungupahan? Hindi pa ho nagagawa yung airport sa Bukawi. Bakit hindi pwedeng basahin? Hindi pwedeng ipabasa? Kaya nga mga ministro ni Manalo nagsasawalang kibu eh. Tuloy, ulitin ko po. Bagamat mga sinisira ang puri ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan. Sukol ang lahat ng bagay hanggang ngayon. Kawawa yung mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Bakit? Walang alam sa Biblia. Pinayayaman nila yung walang karapatan magtrabaho. Binibigyan nila ng proteksyon. Kaya si Manalo, kailangan niya ang proteksyon sa mga politiko. Kaya sino man ang lalaban sa kanya, kahit sa mga kaanib niya, may paglalagyan. Bakit? Gamit ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya, ngayon po, sinong nakakataas sa gobyerno? Itong si Manalo, sarili yun. Nakikita nyo ngayon, nangyayari. Si Manalo, barako. Binabarako niya ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya ang mga opisyal ng gobyerno, dahil meron silang personal interest, siyempre gusto nilang manalo, magsasawalang kibuyan. Manapa, sila pa ang gagamitin ni Manalo, laban kung sino man lumalaban sa kanya. Kaya ako, napapatawa ako. Ngayon lumabas si De Lima. Kaya marami pong salamat sa aking mga paglilingkod. Si Manalo po, hindi po naghahanap ng kapayapaan. Si Manalo, naghahanap siya ng proteksyon sa mga politiko. Hindi po kapayapaan ang hinihingi, ang inahanap niya. Bakit? Magnanakaw si Manalo ng kayamanan ng mga kaanib. Yumayaman si Manalo sa pamagitan ng pagnanakaw. Hindi ko pala ba nababasa ito eh. Ikalawang Pedro. Ito po ang layunin ni Manalo. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2. Pansinin po ninyo kung anong layunin ni Manalo. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, dilin-langin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya si Manalo magnanakaw. Sinasangkala niya yung salitang ministro para kumain. Yumaman. Kaya nagpapakilala siya. Kaya ang pagkakilala nila, sila yung mga ministro, hindi sila pwedeng magtrabaho, hindi sila pwedeng... Kawawa yung mga tao. Hindi naman nila pwedeng ituro. Si Manalo po, bilang tagapangasiwa, tagapamahala ng aming reliyon, ito po yung lifestyle niya. Wala pong karapatan magtrabaho to. Siya po ang mas mapalad sa amin.
Bakit? Merong aeroplano eh. May mansion eh. Wala pong karapatan magtrabaho to. Eh, protektado po siya ng mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Hindi siya pwede mag-declare ng source of income. Kaya po yung mga nanonood sa akin ngayon, kasi mga miyembro ni Manalo dati ang daming tumutulik pumupuna sa akin eh. Eh ngayon, pakonti-konti na lang eh. Dati ang daming nanonood, ngayon wala. O, sino pong mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Eh, yung binibigyan po, naka-aeroplano. O, kayo po, nagbibigay anong sitwasyon nyo, anong kalagayan nyo? Sino dapat magbigay ng proteksyon sa inyo? Dahil ninanakawan kayo, ang mga opisyal ng gobyerno. Eh, paano nyo isusumbong yan? Katulad ng kahilingan ko lang sa mga opisyal ng gobyerno. Dapat bawat reliyon mag-declare ng source of income. Eh, wala pong magagawa niyan. Bakit? May takot eh. Takot. Kaya sila, yun ang naalala ko eh. Si Juan Bautista, napugutan ng ulo sa pamagitan ng gobyerno. Ngayon, di ba si Juan Bautista? Si Cristo nakulong dahil sa gobyerno. Oh, pero dahil kagustuhan ng Diyos, nangyari. Eh ngayon, nananakot ang reliyon sa mga opisyal ng gobyerno. No impeachment walang pirma. Rally, pero nilalabas nila peace rally. Hindi po peace rally yan. Yan ay isang pagbabanta, isang patibong ni Manalo kay PBBM. Kaya kung hindi naging maingat si PBBM dyan, talsik siya. Ang magiging vice president pa, bali-balita ngayon si Marcoleta. Ang presidente niya ay si Sara. Bakit? Ganyan talaga barakuan system. Kaya mga tao nagagamit po sa walang kakwenta-kwentang rally. Pero kay Manalo, malaking bagay po yan. Talagang kailangan niya protection sa mga politiko. Kaya lang, pagka nanatili yan, walang pagulad na mangyayari. Marami pong salamat.